alam na rin to ng mga kaibigan ko at na-share ko na rin to halos sa Facebook ko. Love freestyle nga eh. Wait, let's Hindi ko na maganda. clarify the statement. Nung magpe-perform ka sa harapan nila, Mr. Ryan Cayabyab, Mr. Ryan Cayabyab, Gabi Alipin ng Urban Dub, Gabi Alipe ng Urban Dub, Evidence Cell ng Sugar Free. Sa harapan nila nag-perform ka. tsaka ni Sir Junji Marcelo. Junji Marcelo. Bigatin to mga to. Super. Imagine magpe-perform ka sa harapan nila. Ewan ko na lang kung di ka mag-block. Pressure Talaga talaga. nakaka-mental block talaga. Pressure yun. talaga. Nakakaplango, So diba? sa madaling salita, nung nasa harapan ka nila, it happens na na-mental block ka nga. Ganun na. Tapos ang ginawa mong paraan nung na-mental block ka, nag-freestyle ka ngayon. Oo, nag-impromptu ako doon sa harap nila. Impromptu. Welcome nga pala sa isa na namang episode ng The Filipino Core. Nandito nga pala tayo sa ating latest episode this time around. Dito natin lamang yung pag-uusapan, walang iba kundi sa TPC Studio. Hindi man lingid sa kaalaman ng ating mga viewers, dito natin pinag-uusapan, binabalangkas, at syempre tinatalakay, dala ng ating mga kaibigan na maghahatid sa atin ng hindi lamang entertainment, kung hindi paano tayo mapapaligaya, dala ng musika. Sa mga nauna sa aming mga banda, na-inspire kami na gawin yung ginagawa nila. At saka yung mga kuya namin na dati tinitingala lang namin, tapos ngayon nakakasabay na namin sa stage. Solid. Ang Luman is from Eraserheads naman talaga. Sa kanila galing lahat ng mga bala namin. Hirap makapasok eh, di ba? Bamboo, tsaka Ego Blanco, tsaka Sugar Free. Hindi na natin patatagalin. Ladies and gentlemen, Mr. B.O.N. Yeah! What's up? Kamusta po sa lahat ng mga viewers ng The Filipino Core? Ayan, magandang gabi po o magandang araw po. Anong oras nyo man ito napapanood? Maraming salamat sa pag-guest mo dito sa amin sa studio. Siyempre, maraming salamat din sa aking kaibigan. Siyempre, nandito tayo ngayon para talakayin kung ano yung iyong mga naging experience at kung paano rin dumaan sa istorya ng iyong buhay yung mga importanteng tao na hindi lang natin nilulook up, tinitingala, at isa rin itong inspirasyon para sa atin. Alright. Siguro pag tinalakay natin to at nabanggit natin at na-share natin sa ating mga viewers, kahit papaano makakapagbigay ito ng inspiration. Yes. Sir. Which is napakahalaga dahil pinipilit natin in our 110% na makapagbigay ng inspirasyon doon sa ating mga kapwa, hindi rin lang sa banda, na nature ng kind of industry, kung hindi para sa mga kaibigan natin na manonood at hindi bumibitaw na patuloy na tumututok magmula una hanggang sa huli, mabigyan natin ng napakagandang message para ipagpatuloy nila at magkaroon ng dahilan kung bakit nila kailangan gumising sa umaga. Yan, sir. ang ganda nun ah. Actually, isa to sa mga magpapaliwanag sa mga upcoming mga rap artists natin dyan, mga kabataang nangangarap maging isa sa mga Tinitingala ngayon sa tinitingala industry. ngayon sa industriya ng rap game. Yeah. Once again, Mr. B.O.N. Ako ay di napapansin ng karamihan, pati na ang nagtataglay. Yeah! Kamusta po? At hello po sa mga taga-subaybay ng The Filipino Core. Short introduction, siya nga pala ay nakasama na ni Mr. Glock9 and of course makapag-perform na rin siya sa Malacanang. Our Honorable President BBM. Yes, sir. Mainit-init to guys, kaya stay tuned. Mahabang kwentuhan to, panigurado, at ihahain namin sa inyo about B.O.N. also known as Bon Jovi Goso. Yes, sir! 1, 2, 3! Hey! So what's the story behind B.O.N.? Yeah. Behind the title B.O.N.? B.O.N. Nagsimula kasi yung B.O.N. na yan, high school days pare. So, yun nga, kasikatan nun nila B.I.G. Okay, di ba? So, parang Something uso similar rin. Oo, uso yung mga parang ini-spell yung pangalan. Di ba, alam niyo naman, para din sa alaman ng mga nanonood. Oo, mga acronyms. Ang pangalan ko kasi, di ba, Bon Jovi. Bon Jovi Goso, John Bon Jovi Goso, to be exact. Yun ang naisip kong gamitin ng high school. B.O.N. lang talaga. Hanggang sa parang kulang. So, kasi parang pinagtularan ko nga, yung B.I.G. si Notorious. So dapat meron din akong meron din nasa unahan kung ano yung pwede kong ilagay doon. Kausuan na yung mga tags, mga ganyan. Dito ko lang din sasabihin yan sa podcast ng TP. First time ever! Ang unang rap name ko.
Tatawa Ano talaga. yan? Parang ako curious ako sa... Drum roll! Tag Trius BON. Yan ang una kong rap name. Tag Trius. So, bakit Tag Trius? Diba gano'n? Bakit Tag Oo. Trius? Kasi nga, naasagan ako sa tag na salita. Tapos kaya merong 3. Kasi yun nga yung BON. Yung 3 nagre-represent. Tatlong letters. Oo, Okay. nagre-represent ang tatlong Alright. letters. Then use, dahil nga notorious. Mhm. Use, yung parang use, gano'n. So, kailangan, lagyan ko ng use. Kaya, yan. Saan nga ba si BON nai-inspired? Na-inspired ako Bilang sa totoo rapper? lang. Bilang rapper. Marami akong pinakinggan eh. Siguro ng mga bata tayo, alam ko na pakinggan nyo din, maririnig mo na rap is Francis Magalona at saka Antro E. Diba? Tapos, hanggang sa napakinggan ko, Glock 9. Yung talaga yung parang, nung napakinggan ko si Glock 9, alam na rin to ng mga kaibigan ko at na-share ko na rin to halos sa Facebook ko. Share ka na pare. Okay lang. Pangalan mo, Bon Jovi. Pinahanap mo ang pangarap. Kamusta po idol? Congrats sa lahat, ako to si Bon Jovi. Yung sa Elements Camp, yung rapper na nakasama mo dati. Pasensya na po sa kakulitan ko noon na tanong na madami. Lahat naman po nasagot, ginawa kong gamot. Tabahon-bahon ko palagi. Sa tuwing ako'y panghihinaan, pinipikit ko ang aking mata. Iniisip lahat mga pinagdaanan at yung panahong nakausap kita. Idol Glock 9. Ayan. Iba. Yan na. Mga early 2000 na yan, mga 2005, di ba? 2002 at naglabas ng album si Idol Glock 9. Ano yung kauna-unahang kanta niya na nilabas? Kauna-unahang kantang nilabas, On mainstream. I'm talking about mainstream. mainstream, sa pagkakatanda ko, naghimig handog siya eh, yung bakit. Bakit? Yo! Hindi ko na namalaya kung bakit na para bang ako'y naakit nang ikay lumapit. Tinanong ko ang iyong pangalan at ang iyong telepono, pero sabi mo di mo kinakausap ang mga katulad ko. Walang Sa tingin ko rin ha. Kasi pag labas ng kantang yung sabog talaga. yung Yung scene, bakit na yung yan. rap Oo, scene. Hindi talaga. lang rap scene. OPM music, sabog. Kasi parang first Lumabas time yung sa atin, yung no? style ni Glock 9 nun ito, di ba? Sabog talaga. Yung mga nagpapas rap na talagang Multis, mga yes. sunod-sunod. Mga story rap, di ba? Mm. Sa kanya talaga yun, talagang siya yung OG doon, masasabi ko, mga story rap. Sa Pinas ha, hindi ko sinasabing sa lahat ng yun yung ano, yun yung nagpa-idol sa akin sa kanya, yung about sa paano siya sumulat, lalo na mga story rap. Grabe, para kang nanood, kumbaga, nai-imagine mo siya, para kang nanood ng sine sa isip mo. Nai-imagine mo yung bawat pangyayari, gano'n. Kaya mula nung napakinggan ko siya, doon ako na-push na magsulat din ng kanta. Doon ko natuklasan na kaya ko palang sumulat na mga pangkengkoy lang, yung babaguhin mo yung lyrics, yung mga kekengkoyin mo. Yun, doon. Hanggang sa nag-high school ako, mas lalong uminit yung rap music. Grabe, dyan na lumabas yung mga, sila may kosa, yung pumutok yung My Game. Tapos yung mga tawag dito. 187 Maps. 187, ayan, grabe. Yes, sir. Pero ang dami pa, sa Cavite pa lang, sabog na rin yung rap scene. Let's not forget Doon, Death Threat. Death Threat, What's Sariling the G atin dito sa talagang- Tansa. What's the G? What's Diba? the G? Oo. Sariling atin talaga. Legit yan. Mga malalapit sa puso natin yan. Yung mga OG dito Yeah, sa Tansa. OGs, OGs. OG ng rap music. We're actually looking up into them. Mga tansen yung rapper, mga tigatansa special. Ngayon Ang laking ang laking contribute talaga ng Oo, mga special. siyempre. Kasi yun yung mga pioneer eh. Ugat Pioneer. din eh, mga ugat. Sa madaling salita, lahat actually ng mga rapper ay magagaling. Of course, isa na dyan. Kaya nandito ngayon sa studio ng TPC Studio. Nagmamagaling. Siyempre, iniidolo yan ng karamihan nating mga kakilala. Kaya minabuti namin na i-invite at hingin yung kanyang mungkahe at mailapag dito sa konseho nang mapag-usapan natin yan at ma-share niya sa inyo. Kanina rin lamang napag-usapan natin si Glock 9 para lamang ipagbigay alam sa ating mga viewers when we're talking about work ethics na kasama na niyang trumabaho si Mr. Glock 9.
naman sila ng konting short story regarding about Black na. Short story. Siguro masabi ko sinuwerte ako kasi sumali ako nung nag-audition ako sa Elements Camp way back 2013. Look forward to always seeing what campers produce and mentors produce. That's what it's all about, you know, writing that one piece of music that's going to last in my heart forever. You're asked to give something. You're asked to share it and not abandon it. Yun lang yung trabaho mo na hiningi sa'yo pag may gift ka ng music. Is to give that joy to other people. How hard is that? Ang musika na to ay parang tubig na dadaloy at ikaw ang isa sa mga magpapatuloy. Ang musika na to ay parang tubig na dadaloy at ikaw ang isa sa mga magpapatuloy. Ang musika na to ay parang tubig na dadaloy at ikaw ang isa sa mga magpapatuloy. Ang musika na to ay parang tubig na dadaloy at ikaw ang isa. Nag-audition ako, actually ako nga lang ata yung taga Cavite nung kauna-una taga Cavite nakapasok daw ng time na yun. Hindi ko sure kung totoo pero parang yun ang narinig ko. Then 1,000 entries. Isa ako sa mapalad na pumasok sa 60 campers. Luzon, Visayas, Mindanao. 20 sa Luzon, 20 sa Visayas, 20 sa Mindanao. Butas ng karayo. At ang malupit pa neto pare, kasabay ko dong nag-audition mga may pangalan na like City Navarro, Princess Velasco, Tyro Yumi. Marami pa. Hindi ko na ma-recall yung iba pero nangyari kasi lahat ng to pare para lang din sa kalaman ng iba. Nagsimula lahat ng to nung nagkaroon ng advertisement sa TV. Nasabi ko na to sa interview ko doon. Ang Kayanihan Project ay isang sama-samang effort na ipahatid namin sa mga Pinoy na huwag mawawalan ng pag-asa. Ang proseso na ginawa namin para dito sa Kayanihan Project ay ginamit namin yung kanta ni Mr. C na kay ganda ng ating musika. Interesting yung concept niya na yung gagawa ng lyrics ng isang song, iba-ibang tao from the entire country. May music handle sila, kay ganda ng ating musika, at may thematic handle sila, which is share something that is positive about your country or about your surroundings now. We invited a lot of people, some thousand submissions, an organization collated all that. I thought it was very clever because you had like more than or almost 1,000 entries and I'm actually very surprised na ang dami palang sumali. Baka sakali lang ako, nagpasa ako ng lyrics through email. Then pumapasok ako nun sa work. Naglalakad ako. Then nag-ring yung phone ko. May kumontak sa akin na napili daw yung sinubmit ko na lyrics. So di pa ako naniniwala. Suntok-suntuan, talaga suntok-suntuan. Tsaka di rin ba ala yun pare kasi nangyari nung nagbabayad pa ako, nagre-rent ako sa computer shop. Wala pa kasi ng cellphone. Struggle is real. 2013 yan pare. Kasagsagan ng computer shop, kalakasan ng computer shop nun yung inuhulugan pa ng piso net. Tama, piso net. So first time kong bibiyahe ng Manila, di pa ako talagang lutang na lutang pa ako doon. Palitan ako kung paano ko mararating yun. Kasi sabi, sinaba ko yun, mag-isa ako. Tapos pagdating ko doon, andun na yung mga staff. In-interview kami, ginawan kami ng mga short interview. Break time na. Nagkaroon kulitan, banding, kasama yung mga gumawa ng lyrics. Then meron doon na naging kaibigan ko, shoutout kay Kenneth, taga Mindanao yun. Nag-gitara siya, pinaparinig niya yung kinumpose niya. Then nandun si Mr. C. Tapos, ewan ko, bigla akong ginanahan, nangulit, gumana yung pagiging makulit ko. Nag-freestyle ako, pare. Kayanihan, pakita ang ating kabutihan. Basta lagi lang positibo, huwag ipakita sa iba iginegatibo. Dire-diretso pa rin itong aking tula. Kanina nga pala doon, ngayon tumila ang ulan. Sana mag-ingat na pag-uwi. Eto nasa babaunin ko aking ngiti. Hanggang makita ng magulang ko ako ay masaya. Eto na kahit na medyo na-itchakwera kanina. Dahil nga ako'y kabado. Eto na ngayon na talagang kumpirmado. Na totoo pa lang merong kayanihan. Ngayon ipakita natin lahat awitan. Okay, Mr. N. Kayabiyab, pare. National artist. Ayun, di nagkaroon ng ganung session, jamming session, jamming session. Pumasok ako ng freestyle. Nagpayabang sa madaling sabi. Nagpabida ng konti. Show up talaga kung anong Naka-record kayang yun, pare. After namin mag-jam, si Mr. C pala nasa likod ko. Ayun,
narinig ako nag-freestyle. So yung mga staff doon, napabilib ko na kasi napabilib natin ng konti. Then habang kumakain kami, nag-invite si Mr. Ryan Gebiab na, guys, mag-join kayo sa Elements Camp. Bago pa lang nun Elements Camp. So hindi pa siya ganun kaputok na sa ibang lugar. Nag-invite siya mag-submit daw kami ng sarili naming kanta kasi kailangan may sarili kang kanta. Eto, pinalad ako mapili para sa live audition. Iba talaga si BON, guys. live audition, pare. Kasi ako, madalas ako, ito isa sa naging sakit ko yata. Mental block ako, minsan nawawala ako sa kanta ko na nalilimutan ko pa yung lyrics. May mga time na may mga times talaga. Kahit na sa olong mo na that time na kunwari sa senaryo ng inuman, alam yung kanta kung paano i-deliver o sa olong mo na. Pero pagdating sa stage, lalo may na mental kapag nasa block, stage, lalo pag may mga ibang tao na nanonood, nangyayari sa akin. Pero nito, natutuwa naman ako na overcome ko na yun kahit papaano. Hindi ko sinasabing 100%. So eto na nga, pare. Nung live audition, nasa isang room kami. Nasa harap namin yung judges, isa-isa, hindi pwede lahat sama-sama. So isa-isa kami, one by one kami pinapapasok. So nandoon, sa pagkakatanda ko si Mr. Junji Marcelo, si Gab Alipe ng Urban Dub. Sino to? Si Evidancel. Yeah. At saka si Mr. Ryan Gebiab. Tol, tanong mo, nalimutan ko lyrics ko. Dahil yung isang yun, sinulat ko lang para makapag-entry ako sa Elements Camp. Pre, blah 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 blah, freestyle nga eh. Wait, let's clarify the statement. Nung magpe-perform ka sa harapan nila, Mr. Ryan Gebiab, Gabi Alipe ng Urban Dub, Evidancel ng Sugar Free. Sa harapan nila nag-perform ka. Ni Sir Junji Marcelo. Bigatin to mga to. Super. Imagine magpe-perform ka sa harapan nila. Ewan ko na lang, puti ka mag-block. Pressure talaga. Mental block talaga. Pressure talaga. So sa madaling salita, nung nasa harapan ka nila, it happens na na-mental block ka nga. Tapos ang ginawa mong paraan nung na-mental block ka, nag-freestyle ka ngayon. Oo, nag-impromptu ko doon sa harap nila. Impromptu. Parang nag-cut and paste lang sila from all the submissions ng mga tao. Galing sa mga different teams. It's like a jigsaw puzzle na nabuo namin from different ideas, from different people. We put together. Na hindi ko akalaing magagawa ko pa rin dahil kabadong-kabado nga ako noon. So how is it happen na after mo mag-freestyle? Naitawid ko pa rin kasi tinatigil na nila ako. Iba? Naitawid ko, awa nun Diyos. Sabi niya sa akin, okay na, stop na. Then, parang siguro dapat papalabasin ka na kapag okay na. Nagkaroon ako ng interview, on the spot, na ikaw ba, available ka ng gantong kaya naramdam mo, siguro pasok na ako. Good thing. Oo, parang siguro pasok ako. And by the way, parang nga pala sa kaalaman ng ating mga viewers, yung tinatalakay nating istorya ngayon, pumapatungkol to kung paano sila nag-meet up or nagkakilala ni Mr. Black na So doon ka nga, nakasakay ka ng airplano. Medyo napahaba pala, no? Sabi ko, paabutin. Istorya lang, Hot topic na, hot topic. Hindi, sarap kasi magkwento kapag kaibigan yung kasama Ito talaga. Tsaka hindi nyo nga rin kasi alam pa tong kwento na to tagal na natin magkakaibigan, ba't ba hindi nyo na alam yun? and this is the right time para pagbigay alam natin sa lahat. Hindi kasi hindi natin napag-uusapan. Ngayon lang talaga kasi pag magkakasama tayo, buhay-buhay. Tsaka more on grind tayo. Kung ano yung grind natin at that very moment, yun ang pupukusan natin. Like last time, 7 years ago, para sa mga viewers natin, kung hindi pa sila aware na huli namin pagkikita 7 years ago. Tapos ngayon lang ulit na sundan. Napakatagal na talaga. Kaya sobrang dami naming behind the scene. At yun na nga yung time na unang beses akong nakasakay ng eroplano dahil sa music. Yun yung masasabi kong best feeling para sa akin nung nagsisimula ako. Sino ba naman ako para mapili doon? Parang gano'n. Sino ba ako para mangyari sa akin to? Tapos makakasama ko doon kahit hindi ko pa alam na magiging mentor ko si Glock 9. Makakasama ko siya doon, sigurado makikita ko siya doon. Kasi yun nga yung plano ko, makita siya at makasama siya. Doon pa lang panalo na ako.
At yun na nga, nung napunta na kami sa Dumaguete, nagpagkakasama kami mga 60 campers, nagkaroon ng bunutan. Mulay kung anong team ka. So lahat kami, na-curious kung sino magiging ka-team namin. Then may sisigaw kung anong team, yung mga mentor. Ang naging mentor namin doon, si Sir Just Nicolas ng EQ Worms at si Sir Glock 9. Nung nalaman ko na team brown ako, brown kasi yung kulay nila, na team Glock yung yung color. mentor, Tapos si Sir Just Nicolas at si Glock 9 yung magiging mentor. Tapos nakita ko yung ID ko, may brown. Ayun na! Wala na! Lutang na ako. Brain pan na yun. Anong first thing na pumasok sa isip mo nung nakita mo, Nanginig tuhod ko. Totoo, idol Glock sa naging ano ko talaga. Inspirasyon. At dahilan kung ba't nag-rap ako. Kasi yung sulat niya kung paano siya sumulat, ganun talaga. At kung mapapansin mo naman, diba? The way na sumulat kung paano sila. din ako sumulat, diba? Parang motivational lang yung mga makubuluhan. Almost similar kung paano sumulat si Glock 9. Hindi ko lang nakuha yung storytelling niya, pero andun ako sa gusto ko rin maging kagaya niya na naghahatid lang ng magagandang music. And speaking about Glock 9, so nasabi mo nga or na-execute mo ng napakaganda yung behind story kung paano kayo nag-meet up ni Glock 9. I mean to say, within just one click, nangyari lahat yun? Nangyari lahat yun. Ang malupit na ito. Nagmula siya sa PisoNet, na sumulat ka lang sa hindi mo pa sariling computer. Ganda na, ganda na. Diba? Na nagmula sa PisoNet na hindi mo pa sariling computer at just one click nangyari yung ganong klaseng story. Nakaka-overwhelm talaga yun. Ang sarap lang talagang makinig talagang makikita mo kay BON na genuine. Kasi nag-message sa akin sa Viber. Nagpakilala na staff ng palasyo at ini-invite ako kung pwede daw ako tawagan muna. Tinawagan, nag-usap muna kami through phone. Usap kami, din doon niya diniscuss sa akin kung paano yung gagawin sa palasyo. Don't miss out. Watch the full video and dive into a story that'll leave you inspired. Unlock the full video by clicking the link.